Marami yung nagtatanong sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang inabot nitong si Curly Discaya dito sa mahakama na to kaninang umaga noong nagpunta ho sila dyan sa DOJ at ang interview ho netong si Congressman Toby Chanco dito kay Ma'am Pinky Web. Pag-uusapan pa rin ho natin dito sa video na to. Pero bago yan, kung bago lang ho kayo sa page update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. 990,300 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at mag 1 million ho tayo. Konti na lang ho mga kababayan, ha? Pagtulong-tulungan na ho natin to. Yung mga kaibigan nyo ho, yung mga kamag-anak nyo hindi pa nakasubscribe. Kung meron kayong 1,000 kamag-anak, pasubscribe nyo na ho lahat para mag 1 million subscriber na ho tayo. Eto, panoorin ho natin. Ay, by the way, dito rin ho pala sa video na to, marami na hong nakakamiss dito kay Sir Jason sa dito sa PH Update. Matagal-tagal na ho natin hindi nagagawa na reaction video tong sa Sir Jason sa. Pero panoorin ho muna natin. Kayo na ho bahala humusga kung ano nga ba ang inabot na to nitong si nakalagay dyan, paper bag yan eh. Ayun, Power Mac. Ano yan? iPhone 6, iPhone 17 Pro Max. 2 terabyte fully paid. Yan ba ang inabot niya dito sa mama na to? Ito, panoorin no natin mga kababayan. Ayan bago sigurong bili yung bago sigurong bili yung iPhone nitong si Curly tapos meron siyang binilhan. Ayan Nako. Sir, sorry po. Sir, pausog lang Sir, po. ano yan? Daan lang. Ano ho ba yan? Seed praise ho ba laman yan? Sige. Seed praise ho ba yan? 24 words ho ba yan? Nako, ayun, nagkaabutan na. Nagkaabutan ho mga kababayan. Ano ho kaya yung inabot na yun itong si Curly Discaya? Tayo yung nagtatanong dito, curious ho tayo. Ano ho kaya yung inabot niya na yan? Bakit hindi siya ang nagbitbit niyan? Ano ba yan? iPhone 17 Pro Max 2 terabyte fully paid? Ito, rekta na ho tayo dito kay Manong J. Kumusta na? Shoutout. Mega love shoutout dito kay Manong Jason sa palakpakan ho natin. Napakahusay ho yan. Siya sa mga sinusubaybayan ho nating internet personality siya. Hindi na ho siya ngayon hindi na ho siya broadcaster eh. Ano na ho siya? Internet personality. Isa na ho siyang social media influencer. Dahil sa bawat buka ng bunganga ng mama na yan, talaga namang marami hong nakikinig sa kanya at talaga namang inaabangan kung ano ang mga sasabihin niya. Ito, panoorin natin ito mga kababayan. Magandang umaga sa iyo, Mar. Magandang buntag sa tanang mga nagpaminaw karon sa tibuok Visayas nga nakalambigit sa usa ka bagyo nga gitawag og Opong. Kumusta naman po yung panahon po ninyo dyan ngayon, Sir Jay? Bagamat malayo kami sa mata ng bagyo, kahapon ay sobra ang lakas ng hangin na humagupit dito sa dako ng katimugang bahagi ng Davao. Kaya medyo nakakalungkot sapagkat yung aking bulaklak ng mangga ay siguro mga kalahati na laglag, Jay. Opo, nako. Ito, dako tayo dito sa mga issue naman tungkol dito sa flood control anomalies. Sir Jay, kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee, ano bang mga na-discover po ninyo? Itong pinakilala, itong surprise witness nga ni Senator Marcoleta. Matitindi po yung kanyang mga nabanggit doon. Itong si dating Marine ito at aide ni Congressman Zaldico na si Gutesa. Alright, bago lang ako mag-comment doon sa mga pinasabog na mga impormasyon ni retired Master Sergeant Orly Gutesa, ay gusto ko lang magbigay ng ilang observations dyan sa conduct ng Blue Ribbon Committee sapagkat nasusurpresa rin tayo sa mga turn of events. Unang-una, noong mag-testify at maghayag na si dating Bulacan District Engineer, ngayon dating Assistant Regional Director ng Region 4 na si Henry Alcantara. Bagamat meron siyang inihanda na sanaysay na kanya sanang babasahin sa harap ng Blue Ribbon Committee, ay pinalitan ito ni Justice Secretary Boying Remulla ng isang prepared sworn statement, no?
So, unusual, very unusual yan. At saka, very unusual na tumatayong abogado ng isang resource person sa Senate hearing ay ang mismong Secretary of Justice, Jade. Correct. Opo, nakita niyo po ba talagang may binago, pinalit ho ba talaga yung kanyang salaysay, sinumpang salaysay? Merong Kasi ang nakahanda na babasahin sana ni D.E. Alcantara ay nasa isang folder, no? Makapal yun. Pagkatapos nung akma na siyang magsisimula, at ito'y nahagip naman ng halos maraming kamera, iba't ibang anggulo, ito ay biglang may biglang kinuha sa may likurang bahagi dahil magkatabi sila ni Boying Remulla, may inabot sa kanya pagkatapos binagsak nga doon at mukhang may sinabi na ito basahin mo, kaya yun nga ang binasa ni Alcantara. Paano yan, Sir Che? Ano magiging implikasyon niyan? Ano magiging dating niyan? Meron bang nakikita po kayong synchronous na strategy o pag-atake sa iilang mga individual o mga senador dito sa kaugnay nga dito sa maanumalyang flood control projects? I don't know kung anong ramification yan, pero ganito rin kasi ang parang naulit na naman kahapon, ano? Nung mag-testify yung dating undersecretary ng DPWH, Bernardo yata pangalan noon, na biglang imbis na magsimula na ng pagtatanong ang mga babatas sa mataas na kapulungan, ay bigla na namang hinhijack ni Secretary Boying Remulla si Bernardo, dinala somewhere else, and then tsaka pa lamang nakabalik. Which was good enough dahil hindi hayatos, nagkaroon ng pagkataon si kinatawan na Marcoleta na iharap sa Blue Ribbon Committee si retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Opo, ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa kanyang naging ano rin parang blessing in disguise din no, nung pag-alis ni Bonjing. Mas maganda nando si Bonjing Boying pala, sorry, Boying. Nandun dapat si Boying Remulla bigla siyang umalis Kinuha niya yung isang resource person di ba? Okay na sana, ang ganda na ng flow. Ang sarap isampal sa pagmumukha nitong si Boying, yung kaibigan niya, yung kabrad niya na si Romualdez, siya naman ang makakaladkad ang pangalan dyan sa hearing na yan. Kaya naman, para matapos sa usapan, kulong na lahat ng mga walang yan. Kung yung ordinaryong Pilipino, kumuha ng isang corn beef sa convenience store, kulong. Dito pinag-uusapan natin, milyon, daang bilyon, trilyon, anak ng veteran karapata, due process. Pambihira. Last week. Mali. pasabog kahapon ni Gutesa. I would sum it up in one word. Kumbaga sa floodgate. Floodgate. Para siyang floodgate yung nangyari kahapon. Naalala mo nung kasagsagan ng bagyo at mayroong habagat na nasira, na gumalaw yung mga floodgate ng Bustos Dam, kung kaya talagang inanod at binahan ng gusto ang lalawigan ng Bulacan. Ganon ang pagkakayahambing ko doon sa pangyayari kahapon ng magsalita at buong tapang na hinarap ni Mr. Gutesa ang bansa sa pamamagitan ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Jade. Niniwala ho ba kayo, Sir Jay? Totoo yung mga pinagsasabi ni Mr. Gutesa? Alam mo, ako matagal na naging miyembro at kumover ng JUCRA, Justice and Court Reporter. Makikita mo yung mga demeanor, yung tindig at itsura ng mga tumitistigo sa korte. Ako rin ay ilang beses na rin naharap mismo sa mga paglilitis at naging testigo sa mga paglilitis. So, I would say with certainty, based on experience, na nasa mga 97% ang credence nung nagsasalita kahapon by the name of Gutesa.
Opo. At doon sa mga nabanggit na mga kongresista tulad ni Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Zaldico, sa tingin po ninyo dapat silang ipasama sa investigasyon dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi lamang siguro si Mr. Romualdez, si Mr. Ko, at kung sino pang mga contractor o personalities, no? Siguro kung talagang didoso at seryoso ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee, dapat siguro ipatawag yung 246 congressman Yan. na napumirma doon sa impeachment na sinasabing tumanggap ng 150 million in exchange of the signatures because mukhang doon sa listahan ni Mr. Zaldico na ngayon ay kasalukuyang namamahinga sa isang kwarto sa Four Seasons sa Calle de Sevilla 3, Madrid, España, nandoon ang listahan niya na galing din ang perang pinamudmod. Supposed to be doon sa 246 congressman mula sa pera sa basura, Jay. Opo. Sa tingin po ninyo, seryoso yung Literal ho no? Literal na may pera sa basura. Ibang klase talaga itong mga congressman at Blue Ribbon, ha? Kasi yung dinadahilan ni Mr. Lacson, yung chairman ngayon ng Blue Ribbon, na ito ay parliamentary courtesy tradisyon. Hindi po yan batas, courtesy yan. So, pwedeng i-break because remember, ilang beses nang binbreak yan ng Kongreso. I'm referring to both chamber of Congress when they invited and subpoenaed former President Rodrigo Roa Duterte and the incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. Do you remember, maalala ng mga tao, na nung sinabpina siya ng House Committee on Appropriations na ang chairman mismo ay si Elizalde Co ng Bicol Party List. At ang nag-preside ay si Marikina Congressperson Estela Luz Kimbo, no? They set aside yung tradition na courtesy, parliamentary courtesy or co-equal courtesy sa President and Vice President. So, I find no reason kung talagang didoso unless they are trying to cover up something na isabpina o imbitahan muna, no? Before issuing a subpoena, itong lahat ng sangkot. Mr. Romualdez, the name that cannot be named, finally named yesterday. At ang siguro ang isang observation dyan na Admar Jade, dahil nagsalita na rin si former Speaker Lamur Romualdez kagabi, itinatanggi niya na sinasabi niya imposible na madala yung ilang pera o ilang maleta ng basura dyan sa 42 McKinley sapagkat under renovation daw, no? Alam mo naman yung drop-off point, lumabas din sa investigasyon kahapon, ginagawa nga sa mismong gasoline station sa may Fairview, no? So it's not impossible to make an area, a secluded area, well fenced area na hindi nakikita ng mga tao sa loob ng isang under renovation property, no? Ang observation ko lamang dito, Jade, hindi niya tinanggi na siya ang may-ari noong 42 McKinley, no? Pero wala rin siyang pagtatanggi na may dinalang pera doon sa Forbes Park sa isa sa kanyang mga tahanan at hindi rin niya tinanggi sa kanyang pagtanggi kagabi doon sa pagdadala ng pera sa Residencia de Aguado sa Malacanang, sa tapat ng Gate 4 ng Malacanang Palace. So yan ang mga ilang observations natin sa mga pangyayari kahapon kagabi. Kaugnay nga dito sa ikang matapang, magiting na pagharap ng isang dating security consultant na bahagi ng 70 o mahigit na security company
ni Bicol Party List Representative at former Appropriations Committee Chair Elizalde ko, Opo. Dave. Kung sakali mong maimbitahan ito, Sir Jay, itong mga nabanggit na personalidad, sa tingin mo, sisipot sila? Dalawang bagay, pwedeng hindi sila sumipot, pero hindi sila sumipot sa imbitasyon, they can be issued subpoena. Pag hindi sila sumipot, pwede silang katulad ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy, pinadalhan ng pinalabasan ng warrant of arrest, no? Kung magugulitan ninyo yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros humingi ng warrant of arrest para sa pagdalo ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senate Committee on Women and Child Welfare, kung ano man yung committee na yon. Opo. Pero kung yung mga nabanggit po ninyo, mga personalidad ay wala na dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa na, may habol pa ba? Kung merong, anong tawag nito? Kung merong existing extradition treaty, dun sa mga bansang pinuntahan nila, halimbawa, example lang naman ito, no? Si former senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, nasa Amerika. Meron tayong extradition treaty sa Amerika. That's ganun ba yun? Ganun ba yun, Manong Jay? Nasa Amerika yung walang yung congressman na yun? Nasa Amerika ba siya? Ay, example lang. Di, balita ko kasi marami daw talagang bahay ang Gonzales na yun. ay iniisip nga ng mga, alam mo, yung mga malilikot mag-isip ng mga political scientists, siguro kaya umalis sa Amerika si Saldico at sinubukan niyang pumunta sa France dahil unang-una may extradition sa USA. Ngayon, marami rin tataka bakit nasa Singapore na siya pagkatapos pumunta ng Spain. We can only speculate. Maaring pinabalik siya because my theory, Jade, Admar, ay ayaw ng 246 congressman and former congressman. Kasi yung iba hindi na nakabalik, no? Dahil natalo na sa eleksyon, o yung iba nagretiro na, yung iba naging gobernador, naging mayor, takot sila na makatestify si Ko sapagkat madadawit sila sa usapin, whether they like it or don't, Jade. Opo. Anong... Hindi ko ikaw, alam mo, Jade, no? Congressman ka, isa ka dun sa pumirma dun sa impeachment in exchange for 150 million whether in goods or in kind or in cash, no? Kung makagawa ka ng paraan na gagawa ka dahil mahirap na. Imagine mo, halimbawa, congressman ka ng halimbawa lang ito, kunyari, congressman ka ng Bukidnon, 2nd District. Kunyari, ikaw si John Flores, yung congressman, dating Deputy Speaker. Ngayon, Deputy Speaker dati ni Romualdez, pero hindi pa naman siya napapalitan. At naging malapit ka, plus the fact na yung kumpanya mo ng construction nakakuha rin ng bilyones na ano tawag nito, na flood control construction project. Talagang kikilabutan ka kung sakaling makabalik si Saldico. Opo. Sa tingin po ninyo, Sir Jay, may mapapana... Kaya ang nangyayari dito, Manong, nagtutulong-tulong yung mga congressman na kasapakat nitong si Saldico para hindi talaga siya makauwi ng Pilipinas. Ginagawa nila ang lahat ng magagawa nila para talagang panatiliin sa labas ng bansa. Sayang walang yung Saldico na yan. Grabe, no? Parang naalala ko tuloy itong ang pangalan nun? Yung talagang pinahiya nilang congressman tapos tinanggal pa ng pagka-congressman. Pangalan nun? Basta yung nasa Timor Leste. Ngayon ang karma ho kasi yan. Wag yung tutularan niya si Elizalde ko, na karma ho siya. Ang sasama kasi ng mga ugali ng mga yun, si Martin Romualdez, yung si Elizalde ko, kung ano paratang wala pang ginawa yan. Wala pang sapat na ebidensya na makakapagturo na siya talagang, yung mama talaga na yun, ang gumawa dun sa krimen ay pinagbibintang sa kanya. Kung ano-ano ng paratang, akusasyon,
Diba? Kung ano-ano na yung mga pinagsasabi ng mga mismong kasama niya dyan sa House of Representatives nung mga panahon na yun. Pero ngayon, nakakulong na yung mama. Pero dito natin makikita kung ano ang iyong itananim, yan ang iyong aanihin. Nagot dito ng mga Enjoy nga, kongresista. sabi ko, May makukulong pinaghirapan mo bang mga kongresista o mga senador dito sa maanumalyang flood control projects? Mahabang proseso yan. Pero mabuti binanggit mo yan sapagkat hapon, pinakikinggan ko yung testimony ni Mr. Bernardo, no? Yung former undersecretary ng DPWH. Puro ito aligasyon. Walang direktang, kaya ako nagtataka rito kay Secretary Remulla na parang nakakahon lahat yung sasabihin niya. Kasi walang lumalabas na parang hearsay lahat. Dahil ang sinabi, anong tawag nito, yung sila ang binigyan sila, ang kumuha ng pera, ito si Alcantara, siya nag-ipon ng pera, ng advances mula sa mga, anong pangalan nito, sa mga kontraktor, tapos pinadala sa ganito, sa ganyan. Walang direct, even an exchanges of messages or phone calls with this, sino ba mga binanggit niya kahapon? Villanueva, Estrada, Escudero, Bersamin, including Executive Secretary Bersamin, no? At saka sino pa, si Nancy Binay. Lahat ito para sa, kung ikaw ay abogado na nakakaintindi sa batas bilang litigator, bilang isang humaharap sa korte, mapapasura ito. Kasi, hearsay. Wala kang hawak na ebidensya na whether litrato or anong tawag nito or yung actual na ikaw mismo nag-abot. Walang ganun eh. Kaya, ang masama lang, sapagkat pagkatapos ng sinalsal ito ng mainstream media at pinalalabas na may kasalanan na sila. This is not in defense. No? Ito as an objective observer and a former journalist, ito yung observations ko. You cannot, sana doon, malinaw eh. Sabi niya yung isang undersecretary. Ngayon, yung Olaybar naman, tinanggi niya na nakausap niya at nakipagkita siya rito kay Bernardo. Doon parang hearsay na yan. Ganon din kay Nancy Binay. Sabi niya, dinala sa Quezon City, sa isang bahay sa Quezon City. Taga Makati si Binay, no? So, si Escudero naman, sabi niya, isang, pinadala daw kay Escudero by way of a courier. Hindi naman nila dinala yung courier, yung nagatid. So, lahat ito parang kasama sa isang malaking drama na nagustong i-broadcast ng DOJ o ng kasalukuyang administrasyon. For whatever purpose, hindi ko alam. Meron ba silang gustong pagtakpan? Meron ba silang gustong i-paint na senaryo? I don't know. But it appears, kahit na yung testimony ni Alcantara, pwedeng lusaw kung kasing galing kang abogado ni Bobet Torion o kaya ni Ferdy Topacio o kaya kung sino mang, kasi pag sanay ka sa korte, batikan ka sa korte katulad ng mga kilalang abogado, yung isang kasama nyo dyan sa SMNI, si dating legal advisor to the president, no, yung Bicolano, si attorney yung kasama ni Hana na nagpo-programa. Panelo po, Attorney Panelo. Panelo. Pag yan ang mga abogado mo, ikaw ang abogado ni Escudero, ni Binay, o sino man yung pinangalanan. First base pa lang, lusaw na yung argumento ni Boying Remulla. Kasi walang pako na nakadiin doon sa kaso. Yo. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Congressman Toby Chanco sa kanyang interview dito kay Ma'am Pinky Web. We heard he was supposed to be in the US, hindi ho ba? In fact, the speaker... And thank you so much for your time. Yes, Pinky, good evening. Okay, Politico source says, well, actually, anytime now,
Congressman Zaldico is supposed to have landed in Madrid, Spain. Are you hearing the same news, or did this come as a surprise to you? Hindi, actually, I heard it first from Politico, and then madami nagsisend, meron pang supposedly itinerary, meron supposed picture, but I really don't know. No? I have no idea. But last we heard, he was supposed to be in the U.S., hindi ho ba? In fact, the speaker revoked his travel authority to the U.S. Yeah, that means nung umalis siya, ang hiningi niyang travel clearance is to the U.S. But based on the ticket I saw, he was supposedly in Singapore. So it seems, kung tama yon, he went from the U.S. to Singapore, Singapore to Dubai, and Dubai to Madrid. Parang ganun no? It appears that way. Yes, it appears to be that way. Would you have any idea or even a theory why he would be in Singapore? I mean, if he was seeking medical treatment in the U.S., why fly to Singapore? Maybe he has a doctor in Singapore. And well, I guess it's good to put this into. Meron din ho kasi akong mga kilalang mga Pilipino who go to Singapore for their executive checkup or even some medical treatment. Yep. But the reason you go to Singapore, the reason we go to Singapore, Filipinos for medical checkup is because it's closer, diba? It's not practical for you to go to the US just for a annual medical checkup, diba? So mas malapit kasi yung Singapore dito sa Manila. But kung nasa US ka na, hindi ko alam ba sa babalik sa Singapore para sa medical checkup, diba? Supposedly, whatever is available in Singapore should be available in the US, diba? Parang ganun yung iniisip ko. I wouldn't know why he would go back to Singapore. Yeah, so no theory. Malamang sa malamang yung theory nitong si Sir Jason sa tama dahil nga yung extradition iniiwasan niya kasi anumang oras mula ngayon talagang lilitsunin na ho yang si Eddie Zaldico, wala na hong makakapigil dyan higa nga. Pagka kasi halimbawa ito si Martin Romualdez, pinagpatuloy pa rin nila, o kaya itong administrasyon ni Marcos Jr., pinagpatuloy pa rin ho nila yung pagtatakip dito kay Martin Romualdez, dito kay Eddie Zaldico. Ang mangyayari ho dyan, mapaghihinalaan ho sila naman na kasabwat sila dito sa, magkakasama naman talaga sila dyan. Kaya kailangan hindi siya umuwi dito para isisi lahat sa kanya, lahat ng kasalanan dito kay Eddie Zaldico. No guesses why Singapore then? No, I wouldn't want to guess. Would Congressman, would you say that in one way or another, if again it is confirmed or it is true, nagkaroon ho ba ng pagkukulang ang House? Kasi it came as a surprise, I guess. It would be fair to say that because for the most part, even I, during my interviews, have been asking some congressmen, nasaan po si Congressman Zaldico, that an invitation was already sent for him to come back or at least maybe even appear in the TRICOM or Infrastructure Committee, which of course hindi na po matutuloy ngayon. Ang tanong ko po, naging mabagal ho kaya ang House of Representatives to demand Congressman Zaldico's return to the Philippines, and then now this news that supposed to be from America, from the U.S., he was in Singapore and then supposed to be in Spain? Hindi lang mabagal, Pinky. The problem is, ang impression ng taong bayan is pinoproteksyon na ng House si Congressman Zaldico, di ba? Even from the first Infracom meeting, yung parang hindi siya maimbitahan. Tapos kung matatandaan natin, wala namang effort na pabalikin siya, walang effort na tanungin, walang effort na hingin yung kanyang medical records. Nagkaroon lang ng biglang pagpalit at bumilis yung paghanap sa kanya noong nag-take over si Speaker Bogie D, di ba? On the first day, he said walang proteksyonan, kung may corrupt, papanagutin, and then the next day or 2 days after, rinivoke niya yung travel clearance. So ngayon lang po bumilis yung paghanap kay Congressman Zaldico. At ngayon lang nakita ng publiko na may ginagawa yung House of Representatives para pabalikin siya, di ba? Previously, bago naging speaker si Speaker Bogie D, wala talagang effort na ginawa, di ba? So sa tingin ko doon yung naging problema, kaya nagkaroon yun ng impression yung mga tao na tila pinoproteksyonan si Congressman Zaldico. Wherein, in the first place, ever since the beginning, nung unang-una ng salita ko pa lang, sinasabi ko na siya yung nasa sentro nitong lahat ng kontrobersya, siya lang makakapagpaliwanag ano ba na nangyari doon sa small committee sa House of Representatives na hanggang ngayon
walang committee report, walang minute na pinapadala sa akin. So, wala talaga. Tapos, nangyari na nga yung doon sa BICAM, wala rin paliwanag, no? At ang pinakamahalaga, I think, ang nangyari ngayon, is talagang kailangan na siyang pauwiin o lahat gawin para umuwi siya dahil may direct implication na direkta ng sinabi ni D.E. Anong pangalan ng D.E. Henry na to? Alcantara. Yeah, ni D.E. Alcantara na si Saldi, number one, nagkausap sila ni Saldico. Number two, sinabi ni Saldico na bababaan siya o mag-insert ng mga proyekto sa BICAM. Number three, sinabi niya na humingi si Saldico ng 20% ng 2022 at 2023 onward ang hiningi na is 25%. Number four, sinabi niya na nag-deliver siya ng pera sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at sa Shangri-La BGC. So, direktang-direkta yung accusation. No? So, dapat na talagang umuwi siya. Ang mahalaga dito is, alam mo, nung una niyo ako ni-interview, I kept on saying, kailangan ipaliwanag yung insertion. Papaano nagkakaroon ng proyekto doon sa lugar na hindi naman humihingi yung district congressman. Di ba, sinabi ni D.E. Alcantara na talagang hindi humihingi ng yung congressman. Nung tinanungan ni Senator JB, ang sabi pa niya, hindi alam ng congressman na papadalan siya ng proyekto. So ngayon, nadugtong na yung istorya. Actually, when you're interviewing me before, alam ko na naman yung 20 to 25%. Nadidinig ko na yan. Hindi ko lang masabi sa inyo noon kasi wala akong ebidensya. Di ba? Kung sinabi ko yan sa inyo a month ago na, ayun, kaya nag-i-insert doon, dahil may kapalit na 20 o 25%, sasabihin nyo sa akin, ano ebidensya mo, Congressman? Wala naman ako mapapakita sa inyo. So mas mabuti na nagkadugtong na yung sinasabi ko na nag-insert, na hindi hinihingi, at sinabi ni D. Alcantara na yung insertion ay nahulog. Yung insertion dahil may kapalit na halaga. Okay. Yun. I just want to circle back to what you said earlier when I asked you, was the House too slow? Sabi niyo po, hindi too slow eh. Ano yung ginamit niyo pong salita ay pinoprotektahan. Si Yun ang Congress... yun ang impression ng mga kababayan natin kasi walang effort, walang ginawang hakbang para subukan siyang pauwiin o at least alamin man lang kung nasaan siya o tingin man lang yung medical records niya. Okay. Kasi ang dahilan niya medical, di ba? Yeah, and whose fault is this? The previous House leadership, di ba? So Speaker Martin Romualdez. Yes. That one, I think. Talagang maliwanag yun. Walang effort na ginawa sila noon. All right. So let's also look into what you said a while ago about the testimony of Henry Alcantara. We just need to take a very short break. We'll be right back. Ayun na nga mga kababayan, nag-break na ho sila. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Bottom line dito, kung may kasalanan itong si Saldico, hindi naman ho gagawin ni Saldico na siya lang mag-isa. Nandyan ho lagi sa likod niya itong si Martin Romualdez. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho lahat. Maling natin ng Pilipinas. Investigasyon pa rin. Investigan. Kailangan maimbestigahan sa lalong madaling panahon. Itong si Martin Romualdez, makasuhan na nga ata dapat no? Tapos diretsong kulong na. Ilagay siya doon sa mga doon sa mga inmate na kung saan merong mga kapamilyang nagurgur sa bahay, gano'n. Talagang may kalalagay niyang mama na yan. Napakalaking perwisyo niyan. Mula nung naging speaker yan, anong ginawa niya? Akap. Ay, walang humpay na pag-ayuda, pagbibida, pagbanat sa mga Duterte. Wala akong ginawang matino yan si Martin Romualdez. Kung meron naman, sasabihin naman nun natin. O nagpasipsip sa mga military para hindi mag-ingay. Pero para sa mga military natin, ang ginawa ho nila, kung yung budget, 1,000, meron nakalaan na 10 piso para sa mga AFP, para manahimik yung AFP, binigyan ho sila ng bibigyan ka namin kayo ng additional 5 pesos. Tawagan nyo si speaker, tawagan nyo si appropriation. Naipasok na namin yung budget, yung allowance, di ba? Nanahimik yung AFP. As always, maraming salamat to. Buti na lang, nandyan itong si, yung resource person itong si Senator Rodante Marcoleta, yung Marines. Ibig sabihin, marami pa rin sa mga men in uniform natin, yung mga retired, nasa tamang katinuan at hindi pa rin nalalamon na sistema sa ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.